Sa nakaraang episode ay inikot ko kayo sa bayan ng Bamban, Tarlac. At sa episode natin ngayong araw ay ipapasyal ko naman kayo sa bayan ng Capas, Tarlac. Pupuntahan natin ang mga historical landmarks tulad ng Death March Monument at ang Capas National Shrine. Papakita ko din sa inyo ang Nuclark City kung saan ginanap ang 2019 Southeast Asian Games. Akitin natin ang Kalangitan Prayer Mountain. Ito na, welcome to Kalangitan Prayer Mountain. Ayan, pasok tayo dito. Tarik din ito oh. Grabe, tarik. At maliligo tayo sa Tagum Hot Spring ng Bueno, Capas, Tarlac. Grabe, umuusok pa yung tubig oh. Mainit po yan. Kumukulo pa oh. Ay, ang init nga. Mas masarap magbabad dito. Ramdam na ramdam mo yung init, para kang kinukuryente sa katawan. Sarap. So tara, samahan niyo ko muli sa ating panibagong travel adventure. Umpisa na natin ang biyahe. Okay, so good morning sa inyo mga kabalen. So welcome again sa ating panibagong travel adventure. Nung nakaraang episode natin, pinasyal ko kayo dito sa may bayan ng Bamban, Tarlac, which is dito sa may likuran natin, is part pa to ng Bamban, Tarlac. Itong overpass na nasa likuran din natin, yan yung cloverleaf o yung overpass papunta ng Nuclark City sa may Capas, Tarlac. So nandito tayo ngayon sa may boundary ng Capas at Bamban, Tarlac. Ito sa harapan natin. So tatawid lang tayo dito, nasa loob na tayo ng Capas, Tarlac. So yung episode natin ngayon, ipapasyal ko naman kayo dito sa may bayan ng Capas, Tarlac. So marami din mga tourist spots na mapupuntahan dito sa may bayan ng Capas, Tarlac. So time check natin. Anong oras na nga ba? Wala pala akong oras. Time check natin 7:07 ng umaga. Araw ng linggo ngayon. So expect natin na maraming mga turista na pumapasyal ngayon sa mga pupuntahan natin. So yung unang destination natin, pagtawid natin dito sa may boundary, yung unang Death March Monument dito sa may MacArthur Highway dito sa may Capas, Tarlac. So umpisa na natin ang ating travel adventure. Okay, so pasok na tayo ng Capas, Tarlac. Umpisa na natin ang ating travel adventure. So pagtawid natin doon sa may boundary ng Capas, Bamban, Tarlac, ilang kilometro lang yung ating daanan. Mararating na natin yung ating unang destinasyon na ating pupuntahan dito sa may bayan ng Capas, Tarlac. Ang hindi ko lang sure kung makakapasok tayo dito sa may Death March Monument kasi first time ko lang naman na pupuntahan itong lugar na to. O yun, mukhang open siya. So ito yun, tatawid tayo dito. Republic of the Philippines, Capas Death March Monument. Pasok tayo. Ito siya oh. Ayan, so tawag ng ilan dito is A. Kasi letter A nga yung parang nakatayo dyan sa may monument. Morning po. Ayan, so nandito na tayo sa may unang Death March Monument dito sa may Capas, Tarlac. Along MacArthur Highway lang ito. So ito siya, tinayo na pagpapaalala sa nakarang Death March na naganap dito sa ating bansa. Ang memorial na ito ay ginugunita ang Bataan Death March na naganap noong 1942 sa pagitan ng Maribeles, Bataan at Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Ang marcha ay sumaklaw ng humigit kumulang 106 na kilometro sa loob ng 8 araw at pumatay ng libu-libong Pilipino at Amerikanong sundalo.
Ang natitira ay pinadala sa mga kampong konsentrasyon ng Hapon, simula sa Campo O'Donnell, malapit sa bayan ng Capas. Okay, so paalis na tayo dito sa ating first destination, dito sa may Death March Monument, dito sa may Capas Tarlac along MacArthur Highway. So yung next destination natin, akyat tayo ng Kalangitan Prayer Mountain. So dito na tayo dadaan, so dito tayo papasok, dito sa may kadiwa kung saan nanggaling itong track na ito. Kasi mas malapit itong ruta dito kung dito tayo dadaan. Yung nga lang sana hindi na tawag dito, lubak-lubak yung kalsada dito. Dati ano to, off-road tong kalsadang ito, ngayon sinemento na, since na dito dumadaan yung mga taga-quarry tsaka mga dating truck ng basura. Dati kasi merong tinatawag na Smoky Mountain ng Capas Tarlac dito sa may Kalangitan, yung tapunan ng basura. Ngayon alam ko sarado na yun eh, kaya wala na masyadong dumadaan ng mga truck ng basura dito sa lugar na ito. Yung pupuntahan nating Kalangitan Prayer Mountain is matatagpuan sa may Sitio Kalangitan, Capas Tarlac. Kung dito kayo dadaan doon sa may pinasukan nating kanto kanina, is wala namang kadigaw kasi dire-diretso lang yung kalsada o yung ruta papunta doon sa may Kalangitan Prayer Mountain. So baybayin nyo lang ito mahabang kalsadang ito. Mamaya ituturo ko yung kakananan yung kanto bago umakyat ng Kalangitan Prayer Mountain. Ayan, so ito nasa itaas natin yung NCC Road. Ayan, galing na MacArthur yung kaliwa. Ito yung pakanan papuntang Nuclark City or NCC sa may Capas Tarlac. Meron pa rin pala mga truck dito. Dito na yung landfill nila. Nilipat nila dito. Dati kasi dun sa may pinakadulo pa sa may bundok, malapit sa may Nuclark City access road papuntang Clark. Medyo may kahabaan nga lang itong rutang ito. Yun nga lang kinagandahan is solong-solo nyo yung kalsada dito. Walang masyadong dumadaan kasi yung mga mostly na dumadaan dito is mga lokal, mga katutubong Aita, and yung mga nagtatrabaho lang dito sa may mga farm, sa may factory, dito sa may papuntang Kalangitan, Capas Tarlac. Tapos dito meron pang isang ruta kung pupunta kayo ng Kalangitan. Kung galing naman kayo dun sa may stoplight ng Bamban Tarlac, yung sa may Pogo Hub, merong kanto dito na panggagalingan nyo kung doon kayo dadaan. Kaso off-road nga lang. So pagkadaan natin to sa may junction, malapit na lang yung Kalangitan Prayer Mountain. Ayan, yung bundok sa harapan natin, yan yung Kalangitan Prayer Mountain. Yan din yung tinuturo ko dati nung nandun tayo sa may taas ng Batchawan View Deck. Dun sa may Bamban Tarlac tourist destination episode natin nung nakaraan. Yan yun. Tapos itong pakanan, daan ito papuntang Nuclark City. Bypass road naman ito kung dito kayo galing. Mamaya dyan na tayo dadaan papuntang Nuclark City. Ito na yung castle or castillo. Kakanan tayo dito. Ayan, welcome to Sitio Kalangitan, Capas Tarlac, Barangay Kutkut 2. Sana pwede pang pumasok. Mukhang wala naman harang. So try natin yung pasukan. Ito na, welcome to Kalangitan Prayer Mountain. Ayan, pasok tayo dito. Tarik din ito eh, oh. Grabe, tarik. Grabe, naubos yung lupa. Di kaya magigiba itong daanan na to kung sa darating na panahon kasi wala na siyang lupa, oh. Okay, dito na tayo. Ayan. Meron pang matarik na part dito eh. No littering, no smoking. Yung bago makarating to sa may grotto or altar.
Ayan, so nandito na tayo sa may Kalangitan Prayer Mountain. Ayan. Ayan yung Clark City Access Road. Yun yung galing ng Clark. Tapos papunta dito yung papuntang Clark City. Pero malinis pa rin pala dito sa may itaas. So ito yung makikita sa may itaas ng tawag dito, Kalangitan Prayer Mountain. Ayan, yung makikita dito sa may Kalangitan Prayer Mountain, merong chapel dito. Tapos merong mga statue ng mga santo dito sa may itaas. So ito yung altar or yung chapel. Ito yung mga statue, meron dito. Tapos meron pa doon sa may kabila. Okay, so tapos na tayo dito sa may Kalangitan, baba na tayo. And meron pa tayong dapat isang pupuntahan dito sa may Kalangitan, yung Mount Dalin. Kaso, since na maulan, mahirap siyang akyatin ngayon. Off-road kasi yung paakyat nun, panigurado. Nagsila, basta na naman yung mga bato dun sa may trail, paakyat ng Mount Dalin. Tsaka na lang natin puntahan yan. Though may mga vlogs naman ako doon nung nakaraan na nakabike ako nung inakyat namin yung Mount Dalin. So pwede naman i-check yung video na yon kung interested kayo doon sa may Mount Dalin kung anong itsura nung bundok na yan. So dalawa yung video ko doon, yung isa yung birthday ride ko nakabike, tapos yung kami nila cycling chef. Ayan, tapos kakaliwa tayo dito. Ito na yung bypass road papunta ng Clark City, galing dito sa may Kalangitan Prayer Mountain. Ito meron tayong madadaanan na chapel dito sa may Kawalan eh. Ayan no, may chapel dito sa may gitna ng Kawalan. Ayan, meron din bagong ginagawang bypass road dito. Sana makapasok tayo doon sa may bagong bukas na kalsada para di na tayo umikot. Ayun, mukhang iikot talaga tayo. Diba, malapit lang naman. And so, dito sa may bypass road from Kalangitan, baybayin lang natin tong kalsadang ito. Lalabas tayo sa main road ng O'Donnell Road dito sa may Capas, Tarlac. Ayan, so pagdating natin dito sa may dulo, ito na yung O'Donnell Road dito sa may Capas, Tarlac. So kakaliwa tayo dito papunta Capas National Shrine. Ayan, so ito na yung Capas O'Donnell Road. Itong mahabang bakod na to sa kaliwa natin, ito na yung Capas National Shrine. So yung entrada niya nasa pinakagitna. Pagliko natin dito, dito na yung papasok. Ayan, may signage naman, Capas National Shrine. So kakaliwa tayo. Mabibilis lang yung mga sasakyan dito ha. Kaya ingat na lang. Welcome to Capas National Shrine. Magkano po? 50 pesos sa entrance. Thank you. Nakapagbayad na tayo ng entrance fee dito sa may Capas National Shrine. Tapos pagpapasok kayo dito, madadaanan nyo itong maraming, ewan ko, mahogany ba to? O parang mahogany yata.
Ayan, mahogany yan dito sa may gilid ng bakod. Tapos ikot tayo. Ganda oh. Napaka-presko. Lawak din nito. Ilang kayang hektarya to, no? Lamig, grabe yung presko dito. Marami kasing puno eh. Tsaka maaga pa naman, mga mag-alas 8 pa lang yata. Ganda ng pagkakatanim ng mga puno, pantay-pantay. Sukat na sukat. Ayan, dito na tayo. Dito meron tayong madadaanan na parte ng bagon. Alam niyo ba yung bagon? Yung parte ng tren. Ayan, no. Babaan natin. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, ito yung parte ng tren, sinaunang tren dati. Ayan, tawag sa Kapampangan dyan, bagon eh. Bagon tawag namin. Tapos ito yung Bataan Death March boxcar. After the Death March which claimed many lives, Filipino and American prisoners of war having walked 105 kilometers from Riveles and Bagac, Bataan under the intense April heat were assembled in San Fernando, Pampanga and were loaded into boxcars. These boxcars and many like it were used to transport Filipino and American prisoners of war, the defenders of Bataan and Corregidor from San Fernando, Pampanga, to prison camps in Capas, Tarlac after the long march. It was one of the many freight cars of the Manila Railroad Company before the World War II, measuring about 6 feet long and 8 feet wide and 6 feet high. This boxcar had wooden walls and metal roof. A larger version made of steel was 33 feet long, 7 feet high, and 8 feet wide. 50 to 60 men were forced into this particular type of car. Grabe, 50 to 60 people pinagkasya dito sa boxcar na to. Hindi ko ma-imagine. Tapos ganun kainit. As 150 to 160 men were crammed into the larger version of this boxcar. Tama na yung dada. Ito siya. So, Death March Kilometer 108. Ito pala siya. Grabe oh. Imagine, pinagkasya yung ganong karaming tao. 50 to 60 katao dito sa loob. Ditong maliit na boxcar. Tapos 150 to 160 katao doon sa medyo kalakihan na klase ng boxcar nung panahon ng World War II dito sa Pilipinas. So, lalaki ng mga bakal niyo. Dito yung panghila sa kadugtong niya. Tapos ito lang yung tanging ventilation ng boxcar ng mga tao na pumapasok sa loob. Pero na-preserve nila, no? Ang galing. Hindi siya nasira ng anay. Tibay nung pagkakagawa. Even yung metal niya makapal, oh. Ibang klaseng metal yung ginamit. Okay, proceed na tayo dito sa may monument. May tindahan din pala dito. Parking area. Okay, nandito na tayo sa may monument. Ito ang Capas National Shrine. Sabi, napakataas niya. Oh. Ang Capas National Shrine o pambansang dambana ng Capas sa Barangay Aranguren, Capas, Tarlac ay tinayo ng pamahalang Pilipinas bilang pag-alala sa mga sundalong Pilipino at Amerikanong nakakulong sa Campo O'Donnell sa pagtatapos ng Bataan Death March noong ikalawang digmaan pandaigdig. Ang lugar ay dating concentration camp para sa mga bilanggo ay nakatuon sa paggunita ng Araw ng Kagitingan o Valor Day, isang taon ng pagdiriwang na ginaganap tuwing ika-9 ng Abril. Ang anibersaryo ng pagsuko ng mga puwersa ng Amerikano at Pilipinas sa imperyo ng Japan noong 1942. At yung mga nadaanan nating maraming tanim na mahogany dito sa bungad ay tinanim bilang parangal sa mga namatay noong Death March, na ang bawat isa ay tinatalaga ng isang numero na katumbas ng numero ng isang sundalo. Meron ding obelisk dito na napapaligiran ng 3 segment. Itim na marmol na pader na nakaukit ng mga pangalan na mahigit 30,000 Pilipino na nakakulong sa kampo. Mayroon din mga statistika tungkol sa kabuuang bilang ng mga bilanggo at namatay na sinamahan ng mga tula para sa kapayapaan.
Okay, so nakalabas na tayo ng Capas National Shrine. So yung next destination natin is try natin pumasok sa may Crow Valley, doon sa may Serab. Kampo kasi yun ng mga sundalo, try natin magpaalam kung pwede. Isa din kasi tourist spot yung lugar na yon. Unang-una, doon yung jump off ng 4x4 Mount Pinatubo Trail. Yung mga nagtitrekking papunta ng Mount Pinatubo, doon sila nagsisimula. Kasi doon yung mga parang base camp para sa mga hikers. Tapos magre-rent sila ng mga 4x4. Then after nun, pag narating na nila yung dulo, doon sila mag-start mag-trek. And then tignan din natin kung makakapasok tayo. Try na lang natin. So yung rutang yon, babaybayin lang natin itong O'Donnell Road hanggang makarating tayo sa may barangay Patling. Capas Tarlac pa rin yata yun eh, sa may papuntang Bueno. So dire-diretso lang tong kalsadang to. Tapos meron junction, kakaliwa tayo. Tuturo ko na lang mamaya. Ayan, tapos yung Nuclark City naman dito sa may kaliwa. Ayan, dyan yung papasok niya. Ang Nuclark City na matatagpuan sa Capas Tarlac ay nakikita bilang first smart, resilient, and green metropolis ng Pilipinas. Ito ay binuo ng isang dating base militar ng US na nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon upang ipakita ang napapanatiling pagpaplano ng lungsod. Ang proyekto ay nagsimula noong 2016 at idinisenyo upang maging business contingency hub, isang backup na kapital na lumalaban sa kalamidad at isang sentro para sa pagbabago at paglago ng ekonomiya. Dito din ginanap ang 2019 Southeast Asian Games. Okay, so papasok na tayo ng Barangay Santa Lucia, Capas Tarlac. Iniisip ko, since na airbase yun, baka di rin tayo payagan makapagpalipad ng drone dun sa may Serab or Crow Valley sa may Capas Tarlac. So yung gagawin ko ay ipa-flash ko na lang dito sa screen yung ride ko dati nung pumunta ako doon ng nakabike para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura. So i-check nyo na lang dito yung video o kaya dyan sa may link natin dyan sa may taas, sa may kanan, kung anong itsura nung Crow Valley sa may Capas Tarlac. So dediretso na tayo ng last destination natin ngayon. Since na medyo makulimlim, baka abutan tayo ng ulan kung dediretso pa tayo ng Crow Valley. So pupunta na tayo ng Bueno Hot Spring. Dito din yun sa may Capas Tarlac. Tapos pagdating dito, yung diretsong daan, yan yung papuntang Crow Valley or O'Donnell, Barangay O'Donnell. Tapos dito kakanan tayo. Yung kasi pakaliwa, dun yung jump off na Mount Pinatubo Trail, yung Serab, yung Crow Valley. Ito naman yung daan papunta ng Reverse Monasterio or Sitio Baag. So dito din matatagpuan yung Bueno Hot Spring. Ayan, so paakyat na tayo ng Bueno Bridge. Ayan. Ayan, so ito na ang Bueno Bridge na. Napaka-iconic, napaka-scenic rin pala. Ayan, napakaganda. Kasi napapalibutan ito ng mga kabundukan, kaliwat kanan. Tapos yung ilalim, yung ilog mismo, yung dinaanan ng lahar nung pumutok yung Bulkang Pinatubo. Tapos dito sa may kaliwa, sa dulong parte nitong Bueno Bridge, merong food park dyan paghapon. Ayan o. So umaga tayo nagpunta, wala tayong naabutan na mga kainan dyan ngayon. So mamaya palang hapon yan. Ayan, so diretso lang tayo pagtawid natin ng tulay ng Bueno. Ayan, so yung palatandaan papunta dun sa may hot spring after nitong tulay. So dalawa yung hot spring dito na resort. Yung una yung after tulay, tapos ikot ka doon. Tapos yung pangalawa, doon tayo dadaan sa may kabila. Ayan, so papasok tayo dito. Ito na yung papasok ng Bueno Hot Spring bago umakyat ng Sitio Baag. Ayan, off-road ang ating dadaanan. Mukhang tuyo naman. Pulang lupa pa naman dito. Madulas to pag maulan. Same lang yung madadaanan yung klase ng off-road. Pati doon sa may after ng bridge. May daan din doon. Papunta doon sa may unang hot spring. Ang ginagawa nitong bus na to dito. No? Padpad dito. Mabalahaw ka dyan pre. Dumudulas-dulas pa yung gulong niya. Oh. Naku po. Hirapan siya oh. Wala. Kaya, sige. Yan.
Grabe, lusak yung daan. May daan naman sa gitna. Kakayanin kaya ng bus na to? Sira-sira pa naman yung daan. Dulas, grabe. May river crossing para doon. Boss, dito yung papunta sa Hot Spring. Dito, diretso. Thank you. Buti pa yung mga yan, pauwi na. Di nakatawid yung mga ibang motor kasi mabababa yung mga motor nila, sasayad dun sa lupa. Ito na yung Hot Spring. Kaya saan pwede mag-park? Ayun. So hindi pala makakapasok yung motor. Dito te, open 5 AM, magka-close ng 6 PM. Magkano po bayad dito? 50 pesos. Pala may 50 ako na eh. Thank you po. Ayan, so iniwan na natin si Osang dyan. Nagbayad lang tayo ng 50 pesos. Ayun nga, so mag-open itong Beno Hot Spring ng 5 AM, magka-close ng 6 PM. So bawal siya sa mga, bawal dito yung mga pets. Ewan ko, makakapasok tayo dito. Okay. Medyo madulas tong pasukan ha. Malumot. Mas maluwang yan dun sa may bungad. Nga lang, mas maayos to. Grabe, umuusok pa yung tubig oh. Mainit po yan. Kumukulo pa oh. Mainit po eh no. Pwede na magpakulo ng itlog. Pero ang linaw ng tubig, no? Linaw, oh. Grabe. Ay, no? Umuusok-usok pa siya, oh. Meron din katulad nito doon sa may kabila. Kaso mas maayos to. Tapos meron pang mini pool dito para sa mga bata. Hello po. Good morning po. Ito po mainit kasi rekta po dito, no? Sa bagay, mas konti po kasi tubig na ito eh. So meron siyang 3 pool. May maliit, may medium, tapos itong malaki. Grabe, dulas ha. Ito daw, katamtama lang daw yung init ng tubig kasi mas marami yung tubig na ito eh. Kumbaga, nahati na yung init. Taga-saan po kayo? Oo, kaway-kaway po sa mga tiga... Saan po kayo sa Mabalacat? Oo, good morning po. Dumayo pa talaga kayo dito. Ano pa sinakayan nyo papunta dito? Nagpapagamot po. Gamot po. So pwede siyang... Ano po dito? Nakakagamot. So meron siyang content na yung tubig na nakakagamot. Ito po, hati-hati na lang po kayo. Sige po, papalo namin. Salamat po. Mamaya. Lagay natin sa ano natin. Salamat po.
Tamang-tama lang yung dating natin na solo natin tong Bueno Hot Spring. Ito, katamtaman lang yung init ng tubig. Babad tayo habang hindi pa naulan. Sarap na tubig, maligam-gam. Ay grabe, ang sarap. Ito yung large pool na meron dito sa may Bueno Hot Spring. Hindi naman siya ganun ka laliman, ang ganun tuhod lang. Ayan, at least diba nakapag babad tayo. Sarap. Ay, pakainit ng tubig. Hindi naman siya ganun kainitan. Maligam-gam. Pero sabi nila ate, mas mainit daw yung pinakamaliit na pool tsaka itong medium size na swimming pool dito sa may Bueno Hot Spring. Hindi na ako masyado magbabasa ng ulo kasi mag-helmet pa ako eh. Magbabasa yung loob ng helmet ko. Tsaka na-solo natin ngayon yung Bueno Hot Spring since na yung mga inabutan natin dito is nagsiuwian na. Kaya pala labo na mata ko, di ko suot na sa lamin ko. Na-try na natin itong large pool na meron sila. Yun nga lang pala, pag pupunta kayo dito, medyo mag-ingat kayo dito sa paglalakad kasi medyo malumot, matik yan, madulas. So try naman natin itong medium pool nila kung gaano kainit kumpara natin dun sa may large pool nila dito. Dumagdag siya ng parang 20%, 30% na init. Pero mainit to kumpara doon. Mas masarap ay ang init nga. Mas masarap magbabad dito. Ramdam na ramdam mo yung init para kang kinukuryente sa katawan. Sarap. Medyo tolerable pa naman siya yung init niya. Kayang-kaya pa naman siyang tiisin. Masarap siya. Masarap. Masarap itong medium pool nila. Yung init niya, masarap sa katawan. Yung nga lang malumot no kasi expose itong pool sa sunlight. Sarap ng init ng tubig. Nakakaano siya, relax. Sarap. Parang tanggal lahat ng pagod mo sa katawan. Ganun no, ganun yung feeling. Sarap niya oh. Sarap magbabad. Try nyo to talaga, promise, napakasarap nitong tubig dito sa may Bueno Hot Spring. Nakaka-relax siya oh. Tsaka yung tubig niya, hindi siya mabaho, hindi siya amoy parang sulfur. Kasi kung mapapansin nyo kanina, yung dito yung pinakita kong umuusok, bumubula-bula yun. May bubbles na nanggagaling sa ilalim na lupa. So imagine, yung vents dito sa may paanan ng Mount Pinatubo is buhay dito sa may Bueno Hot Spring. Kaya nagkakaroon ng pag-init ng tubig. Sarap magtagal dito na nakababad, nakaganyan ka lang, tapos mag-isa ka lang dito. Napakasarap. Try naman natin yung pinakamaliit na pool. Tingnan lumamig. Ito baka di natin kayanin ito maliit eh. So ito yung pinagmumulan nilang tubig, itong ilalim. Itong pinakagitna. Ayan, kung mapapansin nyo kung sa video is umuusok talaga yung ibabaw ng tubig na di natin abot eh. Ay ito, dito. Mainit talaga yung tubig. Sobrang init. Alam mo yung yung pag nagpakulo ka ng tubig tapos binuhos mo sa balde, ganun yung init niya. Kasi yan umuusok talaga oh. Sabi daw nila nasa 100 degrees Celsius daw yung init ng tubig nito. Tsaka mas malinis tong tubig nito kumpara do sa may kabila na pinuntahan ko dati way back mga 2 years ago siguro. So ito naman yung tatry natin, ito pinakamaliit na pool. Ayan. Babad muna natin yung para di mabila. Ay mainit nga to. Hindi ko kaya to. Sobrang init niya. Mainit na mainit. Ay grabe ang init niya. Nakakapaso na oh. Hindi ko kaya magtagal dito. Hindi ko kaya tiisin yung init ng tubig. Ewan ko kung kaya kong bumabad eh. Masakit eh. May na to, may parang may court effect na yung init niya. Masakit na. Mahapdi na sa balat. Siguro konting babad lang. Ganun. Pero di kaya yung matagalan na pagbabad dito. Maluluto yung itlog natin dito. Sabi nila ate, yung mga inabutan ko kanina dito na tiga Mabalacat, yung pamilya, sabi daw nila is, sa paniniwala nila is nakakagaling daw itong tubig na nagagaling sa bukal at the same time na hot spring siya. Proven na daw yon, meron na daw nakapagpatunay na meron na daw gumaling sa pamamagitan nitong tubig ng Bueno Hot Spring. Pero
Sarap ang init. Sa akin naganda, may linis yung tubig. Dito naman tayo sa medyo mas masarap magbabad dito eh. Hindi ko kaya talaga yung pinakamaliit na pool. Sobrang init ng tubig niya. Ito sakto lang, kayang kaya. Sarap. Nakaka-relax talaga. Highly recommended itong Bueno Hot Spring na puntahan, tsaka i-try itong mga tubig nila na ibabad yung katawan ninyo. Sobrang relaxing ng pakiramdam pag nababad na kayo dito sa may hot spring ng Bueno. Hindi ko lang alam kung kaya nyo yung pinakamaliit na pool kasi sobrang init nyo talaga. Hindi ko kayang tisin. Ito kayang kaya pa. Sabi ni nanay kanina nung nagbayad ako ng 50 pesos, pwede daw mag-overnight dito, bawal lang daw yung mga alak. Siyempre may mga residential dito. Pag may alak kasi nagkukos ng tension, maingay. Siyempre baka mag-cause din ng away, di ba? Pwede daw matulog doon sa may kubo, yun, sa may bungad. Pero sana magkaroon sila ng parang campsite dito. Sarap siguro. Yung medyo elevated na lupa. Siguro mag-relax pa ako at least mga 15 minutes tapos alis na tayo. Kasi kailangan na natin bumiyahe. Baka biglang bumuhos naman itong ulan. Umabot na doon yung kulimlim mo. Kanina wala man dyan eh. Dito lang kanina yung kulimlim. Parang napaso yung balat ko doon sa maliit na pool. Ang init niya. Ramdam ko yung pagkababad ng pako hanggang ngayon. Yung parang hapdi. Buti na hindi ko na tinagalan. Baka maluto yung balat ko doon. Tapos dito yung daluyan ng tubig, yung excess water. Ito yung parang dito, yung flow niya, overflow niya. Ayan, dito lumalabas. Palabas doon sa may tulay siguro. Muli na ako, puta murang pa eh. Thank you. Sakto lang. Thank you. Thank you po. Kakalabas lang natin sa Bueno Hot Spring. At dito ko na din tatapusin tong video na to. Sana nag-enjoy kayo sa episode natin ngayong umaga. Mula dito sa may Capas Tarlac, ako nga pala si Jeno Cuenco. Kung nag-enjoy kayo sa ating episode ngayong araw, maaari ba akong humingi ng like, comment at subscribe naman dyan sa inyo mga kabalen. And kita-kits tayo sa susunod na episode. So ride safe mga kabalen.